Sa panimula ng ating episode 5 ay makikita ang batang Akira na ipinagtanggol ang kanyang kaibigan mula sa dalawang lalaki at nagawang napaalis ang mga ito at nagpakilala siya bilang Hero of Justice na si Akira Eager, at taos-puso naman ang pagpapasalamat sa kanya ng kaibigan, at nagising na ito sa pagkakatulog kasama si Kencho sabay tiningnan ang kanyang bucket list na may nakasulat na alalahanin ang kanyang childhood dream. Ikinwento naman ni Kencho ang kaguluhan na nangyayari sa labas na nakikita niya sa social media at sinabing lumalala na talaga ang sitwasyon at sinabing mabuti na lang ay nagawang ma-isolate ng Defense Force ang mga ito sa Hokkaido. At ang mga naninirahan sa kabundukan ay nagawang maisara ang mga tunnels na ikinatuwa naman ng ating bida at sinabing kung ganoon ay maayos pa ang kalagayan ng kanyang pamilya sa Gunma dahil yun ang pinakatagong lugar doon. Matapos noong ay nagkulay ng buhok si Kencho, tinulungan siya ni Akira na basain ang buhok nito. Sinabi kay Akira na gagawin din niya ang gusto niya katulad kay Akira at malaki ang magiging impact ng kulay ng buhok sa kanyang pagiging komedyante. Sa sandaling yun naalala ni Akira ang mga taong nagbahagi sa kanya ng kanilang mga pangarap at sinabi ng ating bida na gusto niyang maging isang superhero, dinedma lang naman ito ni Kencho. Sinabi ni Akira na kaninang umaga ay naalala niya ang childhood dream niya na maging isang superhero para makatulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit at ipinakita ang drawing niya na tinutulan naman ng kaibigan at sinabing ang problema ay hindi siya makakalipad o nakakapagpalabas ng agyo, kaya dali-daling ipinakita ni Akira ang kanyang plano na ikinamangha at sinang-ayunan ni Kencho, at mabilis na niyaya na itong umalis. Pumunta sila sa aquarium park, pagpasok ay nakita nila na sira na ang lugar habang tinitingnan ni Kencho ang shark zombie. Excited naman si Akira habang may hinahanap siyang importanteng bagay, kinuha niya ang isang damit at kinulayan ito. Sa kabilang eksena naman ay makikita ang isang grupo ng mga survivors na nai-stranded sa loob ng bus na napapaligiran ng mga zombies sa daan, at makikita na meron na palang isang infected sa loob at kinagat ang isang babae. Natataranta ang lahat at nagsipaglabasan sa bus. Paglabas sa sasakyan ay inatake ang mga ito ng mga zombies. Isang babae ang takot na tumatakbo papalayo sa humahabol na zombie sa kanya. Nadapa pa ito at nang malapit na ang papa-attacking zombie sa kanya ay sinipa ito ng isang misteryosong naka-hero costume. Nagpakilala siya bilang si Akira Eager. At tinanong ang kaibigan kung ano ang impression sa ginawa sa sumagot naman na pwede na rin. Mabilis nitong tinuruan ang mga natitirang mga survivors papasok sa loob para mailigtas ang mga ito. Nakita pa niya ang cute na babae na nakilala niya sa isang convenience store na binansagan niyang Miss Risk Analyst at nakilala rin siya ng babae at nasabing cosplayer ba ito. Pinakita ang eksena bago yun kung saan ang suot niya pala ay isang shark suit na nakadesign para protektahan ang divers sa kagat ng mga piteng at buwaya at gawa ito sa parte ng titanium at high steel fibers kaya safe talaga ito sa kagat ng zombies at kahit kagat ng malaking sharks ay hindi lulusat dito. At ipinagyabang na habang suot ito ay invincible siya laban sa mga zombies, nabilib naman si Kencho sa ideya ng kaibigan, balik sa eksena mabilis na naharangan ang atake ng agresibong zombie. Kinagat siya nito bagaman hindi bumaon ang ngipin ay nararamdaman pa din ito ang sakit ng kagat, ito pala ang cons ng suit, sinugod siya ng marami pang zombies, sinubukan pa niyang humingi ng tulong sa kaibigan. Ngunit kampante lang si Kencho at iniwan na ito, matapos ay itinapon ni Akira ang mga ito sa ilog at inaalala ang impression sa kanya ng babae na sa tingin niya kanina ay na-turn off ito sa kanya dahil sa pinaggagagawa niya. Sa loob ay makikita na laking pasasalamat ng dalaga at ligtas na siya. Pagpasok ni Akira ay inasar pa siya ni Kencho Pakotsang sinabing welcome back hero, nagulat siya nang makita si Miss Risk Analyst, na nag-iisa at tinitingnan sa kanyang cellphone ang blueprint ng lugar. Sinabihan siya ni Kencho na lapitan siya, lumapit si Akira sa babae at nagkipag-usap ito, nagpakilala ang ating bida at sinubukang makipagpalitan ng contact sa kanya, sumabat agad ang dalaga at pinuna ang costume ni Akira, tinanong kung ano ang mapapala niya sa pagtulong sa mga hindi niya kilala. Labis na nadurog ang loob ni Akira sa narinig habang sinasabi ng babae na ang mga taong katulad niya ayon sa pag-aaral sa psychology ay ang mga taong gumagaya sa mga superheroes ay gumagawa ng excuse para matakpan ang kanilang kahinaan at ang kababaan ng halaga sa sarili. Ipinagtanggol naman siya ni Kencho at sinabing nailigtas niya ang lahat ng taong nadoon sa loob. Sumabat ulit ito at sinabing totoong nakapagligtas nga siya ng mga complete strangers ngunit naisip ba niya na dinadala niya sa kapahamakan ang mga taong totoong malapit sa kanya. Napaisip si Akira sa sinabi at naalala nga na nadadamay sa panganib si Kencho sa ginagawa niya.
Sa puntong ito naisip ng dalawa na hindi sila mananalo sa kanya sa argumento, dito ay pinutol na ang diskusyon at tinanggihan ang alok sa pagpapalitan ng contacts. Biglang may malakas na kumalabog sa taas. Mabilis naman pinuntahan ito ni Akira at Kencho para i-check ito. Pagpunta ng hallway ay napaisip at napatulala pa sila sa nakita. Ito pala ay isang malaking shark na may paa. Agad na umatake ito sa kanila at tumagos sila sa pwesto ng maraming sibilyan. Iniisip ni Akira kung ano ang gagawin ng isang hero sa sitwasyong ito habang nagkakagulo na ang mga tao. Tumakbo na lang sila kasama ang dalaga. Pinagtatalunan pa nila kung bakit at papaano nangyari na may paa at nakakatakbo ang isang shark zombie. Pagpasok sa control room ay bumungad ang kumpol na mga zombies, nagtakbuhan sila palayo at nai-safety ang mga sarili sa pagpasok sa isang kwarto. Naiwan si Ms. Risk Analyst dahil nahatak pala ito ng isang babae na natataranta kanina. At makikita ngayon na nasa harap na siya ng shark zombie at handa na sa katapusan niya. Nang mapagtanto nila na naiwan ito sinubukan ni Kencho na buksan ang pinto ngunit nasira na ito at hindi na mabuksan at nang tinawag si Akira ay wala na rin ito. Sa pag-aakalang katapusan na ng dalaga ay biglang lumabas ang ating bida at sinunggaban ang napakalaking shark. Nainis pa ang babae dahil hindi maintindihan si Akira bakit iniligtas pa siya at itinataya ngayon ang kanyang buhay para sa hindi kakilala. Napakaastig ng sinabi ng ating bida na sabing tumigil na siya sa mga rason-rason na yan. Basta ang alam niya ay kapag gutom ay kailangan kumain at katulad kapag nakakita ng cute na babae ay nais itong kilalanin at kapag may nakita siyang nangangailangan ng tulong ay gusto niyang maging isang hero. Hindi kailangan ng rason sa lahat ng bagay. Sumuko na ang babae sa kanyang prinsipyo at nakipagtulungan kay Akira sabay tanong kung ano na ang plano. Sumagot ito na wala, na siya namang inaasahan ng dalaga. Nanunood lang si Kencho sa taas at walang magawa dahil sa takot na nararamdaman. Habang hinahabol sila ng zombie ay ibinahagi ng dalaga ang plano niya sa ating bida na walang kasiguraduhan kung gagana pero buong tiwala pa rin na pumayag si Akira. Nagpahabol si Akira para bigyan ng oras ang dalaga para hanapin ang isang bagay na susi sa kanilang plano. Sa agresibong pag-atake ng zombie ay tinamaan ito at napuruhan dahilan para hindi siya makagalaw. Ipinakita na ipinaliwanag ng dalaga ang posibleng maging kahinaan ng shark na kung bibigyan ito ng direct contact na kuryente sa kanyang sensitive na organ ay maaari nila itong mapatamba. Habang papalapit na sa kanya ang shark zombie ay inaalala pa rin niya na kailangan pa niyang bigyan ng oras ang dalaga. Mabuti at tinawag ito ni Kencho at ipinakita ang kabuuan ng katawan sabay inalok pa ang zombie kagatin siya kung kaya niya. Nadulas pa ito at muntik pang makagat. Naka-recover si Akira ng kaunti at tumayo na ito. At sakto ay handa na din ang material na kailangan ng dalaga. Inihagis ng dalaga ang 2 baterya kay Akira, pagkasalo ay saktong papaatake na ang zombie. Bagamat walang kasiguraduhan ay sumugal ang ating bida sa plano na ito. Sinalubong ng suntok ni Akira na nakaharap ang baterya sa pasalubong na zombie, tinawag ang atake na Crackle Thunder Punch, nagbanggan ng 2 at sakto ito sa kanyang sensory organ. Pagkatapos noon ay tumamba ang kalaban. Mabilis naman bumaba si Kencho sa sobrang tuwa habang tinanong ni Akira ang 2 kung anong masasabi nila sa ginawa niya. Napakaastig ng pagpapatambi niya sa zombified shark, kinritiko lang ito ng dalaga pakutsang sinabi na ampangit niyang magbigay ng pangalan sa ginawang atake. Masayang nagdiwang ang 2. Matapos noon ay umalis na silang 3. Tinanong siya kung bakit umaalis na sila nang di nagpaalam para sana mapasalamatan nila si Akira. Sumagot naman ito na hindi kailangan ng pabuya ang isang hero sabay ginuhitan ang listahan. Nang tanungin ng dalaga kung hindi ba ito sasama sa kanila ay sumagot ito na hindi niya talaga kasama ang mga iyon, nagkasabay lang sila sa sasakyan at ayaw niyang sumama sa mga malaking grupo. At tinanggihan din ng alok ni Akira sa kanya. Habang nagkukwentuhan ang 2 ay nakita niya ang listahan ni Akira at natigilan ito. Sinabi kay Akira na magkaiba sila ng pamamaraan dahil ang sa kanya ay iiwasan niyang maging zombie. Naiinis din niyang sinabi na matapos warning na nito ay inilapit na niya na naman sa kapahamakan ang kaibigan para iligtas ang hindi kakilalang tulad niya. Sumabat agad si Akira at sinabing siya ngayon ay importante na sa kanya. At ililigtas siya nito kahit hindi siya isang hero. Nag-blush ang babae at mabilis na umiwas sa 2. Mukhang tinablan at kinilig siya sa sinabi ng ating bida. Nang papaalis na sila ay sa wakas ay ibinigay na niya ang contact info kay Akira at sinabing baka hindi na din sila magkikita kaya walang problema kung ibigay ang contact sa kanya. Siya ay si Shizuka Mikazuki, natuwa naman si Kencho para sa kaibigan, at umalis na sila habang umaasa ang ating bida na magkikita pa silang muli. At ang plano nila ngayon ay puntahan ang mga magulang ni Akira sa Gunma. At dito nagtatapos ang episode 5 ng ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo, kita-kits ulit sa episode 6.
Huwag din kalimutan i-like ang video at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat!